Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 3 ng ating story. Nung araw na yun, ay umiyak si Bibian. Nagdasal na lang ito. Nag-file siya nag-leave at nag-stay na lang muna sa bahay. Maghapon niyang inalagaan ang baby nila ni Leo. Sa sobrang pagod sa paglalaro, ay nakatulog si Bibian at ang bata. Sabay namang dating ni Leo from Cebu. Nadatnan niya ang kanyang mag-ina na magkatabing natutulog. Pinagmasdan niya ang mga ito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bigla siyang natauhan. Ano ba itong pumasok sa isip ko? Bakit ko lolokohin ang asawa ko na naging napakabuti sa loob ng ilang taon naming pagsasama? Ang sabi nito sa sarili. Dito niya napagtanto na mali ang iniisip niyang patulan ang best friend ng kanyang misis. Hindi niya gagawin ito. Lumapit si Leo sa natutulog niyang mag-ina. Sabay ang halik sa mapisngi ng mga ito. Bigla namang nagising si Bibian. Han, andiyan ka na pala. Nakatulog kami ni baby eh. Baka isang lungkot sa mga mata ni Bibian kahit nakangiti ito si mister. Halatang balisa at may malalim na iniisip. Han, kumusta ka? Baka matamlay ka, may problema ka ba? Masama bang pakiramdam mo? Tanong naman ni Leo sa misis. Sumagot naman si Bibian na ayos lang siya at pagod lang talaga ito. Pilit itinatago nito ang kanyang nararamdaman kay Leo. Kinumusta ni Bibian ang naging lakad ni Leo nitong nakaraang 5 araw niya sa Cebu. Nagkwento naman agad si Leo. Nabanggit ni Leo kay Bibian na malapit na siyang mapromote sa kumpanya nila. Agad naman itong ikinatuwa ni Bibian. Binalak din ng dalawa na magbakasyon ang kanilang pamilya sa susunod na buwan. Matagal-tagal na rin kasing hindi nakakapag-banding silang pamilya. Dahil dito, unti-unting sumigla si Bibian. Nagpaluto si Bibian kay Yaya Ising ng tinola bilang hapunan. Samantala, si Badet naman ay kasalukuyang nagbabiyahe pa uwi ng bahay galing sa opisina. Ito ang first day niya sa trabaho. Sa unang araw niya ay pinakilala siya sa lahat ng staff ng kumpanya. May mga lalaki na naman na talagang humanga sa taglay niyang ganda. Excited si Badet na magtrabaho, lalo na't nakita niyang may mga gwapo siyang office mates. Isa sa kanila si Emilio. Kamukha ni Emilio ang mister ni Christine Reyes. Moreno, gwapo at macho. Habang nasa cab, nag-text si Badet kay Leo kung nasa bahay na siya. Ipinaalam niyang pauwi na siya at malapit na sa bahay. Si Leo naman ay dinedma lang ang text niya. Pinili niyang huwag nang mag-reply. Sinabi niya sa sarili na iiwasan na niya si Badet. Hindi niya kayang lokohin ang kanyang asawang si Bibian. Naghintay ng reply si Badet pero bigo siya. Pagdating niya sa bahay ay naabutan niyang nagdi-dinner ang mag-asawa. Napansin niya ang sweetness ng isa't isa na agad niyang ikinainggit. Inalok naman siya ni Bibian na sumabay na pero tumanggi si Badet. Nagdahilan na lang ito na busog siya dahil may nag-treat ng pizza sa office nila kahit wala naman. Dumiretso ang dalaga sa room niya at nagtataka ito kung bakit parang nanlamig bigla sa kanya si Leo. Makalipas ang ilang oras, ay lumabas ng kanyang room si Badet para uminom at tumingin na rin ang pwede niyang kainin kasi nga nagugutom na siya. Pagtapat niya sa kwarto nila Bibian at Leo, rinig niya ang pag-uga ng kama ng mga ito. At alam na agad ni Badet na abala na ang dalawa sa isa't isa. Narinig pa niyang sinabi ni Leo na mahal niya si Bibian. Nang marinig ito ni Badet, ay nakaramdam siya ng inggit at selos.
Matapos siyang uminom ng tubig, ay nagkulong ulit siya sa kanyang kwarto. Nag-isip siya. Nai-imagine niya na siya ang kasama ni Leo sa higaan ng mga oras na yun. Sabi pa niya sa sarili na hindi niya titigilan si Leo. Aakitin niya ito hanggang pumigay ito sa kanya. Kinaumagahan, excited na gumising si Badet dahil alam niyang sabay silang papasok ni Leo papuntang Makati. Pinaghandaan ni Badet ang damit niya. Lalo siyang nagpaganda. Paglabas niya ng room, ay nakita niyang nag-aalmusal ang mag-asawa. Nakabihis na rin si Bibia na di papatalo sa angking kagandahan nito. Nakita niyang si Bibian lang ang nakaayos ng sarili. Si Leo ay nakapambahay pa rin. Tinawag ni Bibian si Badet para mag-almusal. Agad namang sumabay kumain si Badet. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Leo na nagbagong schedule niya sa trabaho. Naging 10 to 7 p.m. Dahilan nito ni Leo para umiwas kay Badet. Alim kasi niya na 8 to 5 ang shift ng dalaga. Nagkunyaring okay lang si Badet sa narinig kay Leo. Nagpatuloy sila sa pag-aalmusal hanggang sa pag-alis ng dalawang babae. Naunang umalis si Badet, sakay ng taxi. Habang nagbabiyahe, ay nag-text siya kay Leo. Nagtanong siya kung bakit siya iniiwasan ng lalaki. Nag-reply naman si Leo. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo dati. Narealize ko na mali yung ginagawa ko kasi may asawa at anak na ako. Hindi pwedeng maging tayo, Badet. Hindi ko kayang lokohin si Bibian. Last text ko na sa'yo to. Biglang nainis si Badet sa nabasa. Sabi niya sa sarili, tingnan natin kung kaya mong tumanggi sa ganda ko, Leo. Akin ka, Leo. Lumipas pa ang mga araw. Naging maila pa rin si Leo kay Badet. Sandaling-sandali lang sila nagkikita nito sa bahay, pero talagang gumagawa ang babae ng paraan para magkausap at magkatagpo ulit sila. Isang araw, nagpaalam si Badet sa boss niya na mag-half day lang siya sa office dahil may urgent matter lang sa bahay. Pero ang totoo, plano niyang akitin lang si Leo pag nakaalis na ang misis nito papuntang trabaho. 8 to 5 din kasi ang schedule ni Bibian. Nang makaalis si Bibian, agad na lumabas ng kanyang room si Badet. Hinanap niya si Leo sa buong bahay. Hindi niya nakita si Leo, kaya naman nagpa siyang hanapin sa likod sa may bakuran. Doon niya nakita si Leo na nagpo-push up. Natulala na naman si Badet dahil kitang-kita niya si Leo na nakashort lang at pawisan. Litaw ang abs nito. Lumapit si Badet at kinausap niya ito. Si Badet naman ng mga oras na yun ay nakashort lang ng maiksi at sando. Kaya talaga namang mapapatitig kahit sino pang lalaki. Humiiwas ka ba sa akin? Tanong ni Badet. Sinagot naman siya ni Leo na tapos na niyang ipaliwanag sa dalaga kung bakit lumalayo siya rito. Agad na umalis si Leo at nagtungo sa loob ng bahay. Lingid sa kaalaman nila ay narinig sila ni Yaya Ising na nag-uusap. Napabulong na lang si Yaya. Kailan din naman pala nitong si Badet? Kailangang malaman to ni Mama. Sa loob ng bahay ay nag-shower na si Leo. Hindi nito maiwasang maalala ang itsura ni Badet nung nasa likod sila ng bahay. Nakakagising ng diwa. Napakaganda at sexy. Bigla niyang iniba ang iniisip para labanan ang kamandag ng dalaga. Naganda na si Leo para pumasok ng trabaho. Makalipas ang ilang araw, na-promote si Leo sa trabaho. Friday noon. Nag-invite si Leo sa mga ka-office mates niyang lalaki na uminom sa bahay nila. Agad tumawag si Leo kay Bibian para magpaalam. Tinawagan din ni Leo si Yaya Ising na magluto ng crispy pata para sa pulutan nila. Dumating sa bahay si Leo, kasamang 4 na ka-office mates niya. Wala pa si Bibian ng mga oras na yun. Andun lang si Yaya Ising na naghahanda ng pagkain at inumin ng mga bisita.
Nag-umpisa ang inuman. Maya-maya ay tumawag si Bibian kay Leo na nagsasabing need daw niyang mag-overnight sa opisina dahil may kailangang tapusin sa department nila. Han, pasensya na ah. Bukas na ako makakauwi. Congratulations sa promotion mo. Agad naman itong naintindihan ni Leo. Mag-aalas 8 naman ang dumating si Badet sa bahay. Hindi naman nakatakas sa mga mata ng bisita ni Leo ang magandang dalaga. Pare, ang ganda naman ng misis mo, nakakagigil. Ang biro ng isa. Napansin din ni Leo ang itsura ni Badet nung araw na yon. Napaka-sexy at napakaganda. Muli na naman siyang nahulog at natakam sa kaibigan ng kanyang misis. Pare, hindi ko misis yan. Pagtanggi ni Leo sa kanyang kasamahan. Paglapit ni Badet, ay agad naman siyang binate ng mga ka-office mates ni Leo. Siya nga pala si Badet, best friend ng misis ko. Agad namang nakipagkilala ang babae sa 4 na ka-office mates ni Leo. Umiinom ka ba? Halika, join ka sa amin. Pag-aaya ng isa. Hindi ako umiinom pero sige, sasamahan ko kayo, magbibihis lang ako. Sagot ni Badet. Bagong paligo si Badet nang bumalik ito sa mga nagiinuman. Kumalat ang bango niya sa buong sala. Nakasuot lang siya ng manipis na short at sando, kaya naman litaw ang buong kagandahan nito. Halos mapanganga ang 4 na ka-office mates at kabarkada ni Leo. Pati si Leo ay hindi maiwasang humanga sa babae. Natapos ang inuman ng bandang alas 11 ng gabi. Hindi naman marami ang nainom ng 5. Hindi rin naman kasi lasinggero ang mga ito. Tamang tungga lang ang ginawa nila. Nagpaalam na sila at umuwi na. Si Leo at Badet na lang ang natira. Sinamantala ni Badet ang pagkakataong yun. Agad niyang sinunggaban si Leo sa labi. Nasa nakainom ng alak ay hindi na rin nakapagbigil si Leo. Gumanta na rin siya sa dalaga. Maya-maya ay nag-aya ang dalaga. Tara, dun tayo sa kwarto ko. Malambing na sabi nito at hinila niya ang kamay ni Leo, tsaka inakay papunta ng room nang biglang mag-ring ang phone ni Leo. Si Bibian ang tumatawag. Agad sinenyasan ni Leo si Badet na huwag maingay. Ibinalita ni Bibian na makakauwi siya ng bahay ngayong gabi kasi na-move naman ang deadline ng reports niya. Ang totoo pa niyan, malapit na raw siya sa bahay. Agad na natauhan si Leo. Sinabi niya kay Badet na parating na si Bibian. Napasimahot naman ang dalaga. Agad niyang binigyan ulit ng matamis na halik si Leo na sinagot din naman ng isa. Bukod pa doon ay napahaplos pa si Badet sa zipper ni Leo bago sila tuluyang naghiwalay. Bumalik na sa room si Badet na may pagkainis at pagkadismaya. Inis na inis siya kay Bibian dahil sa gabal ito sa plano niya. Si Leo man ay nadismaya na rin. Akala niya kasi ay makakaisa na siya sa dalaga. Habang binabagtas ni Bibian ang daan pauwi, ay iniisip niya si Leo at Badet. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali siyang umuwi. Hindi niya papayagang may mamagitan sa dalawa. Makalipas ang 5 minuto, ay dumating na si Bibian sa bahay nila. Si Leo na ang nagbukas ng gate. Sa loob ng kanilang room ay nag-usap si Leo at Bibian. Kinongrats ulit ni Bibian si Leo sa naging promotion nito sa trabaho. Medyo balisa si Leo at mukhang hindi mapakali ng mga oras na yon. Hindi siya makatulog. Paikot-ikot ito sa kama. Napansin naman ito ni Bibian na nagkukunwaring tulog. Nasiisip pa rin ni Leo si Badet. Nasasabik ito. Hindi na siya nakatiis at kinuha niya ang kanyang phone. Nag-text siya kay Badet kung gising pa ito. Desidido na si Leo na may mamagitan sa kanila ni Badet.
Agad namang nag-reply si Badet at sinabing gising pa ito. Hindi rin daw siya makatulog dahil gusto niya raw magkatabi sila ngayong gabi. Lalo namang ginanahan si Leo sa text ng dalaga. Gustong-gusto niyang makalabas ng kwarto, kaso baka magising si Bibian. Ang hindi niya alam, gising na gising si Bibian dahil inoobserbahan niya si Leo. Biglang pumasok ng CR si Leo upang mag-shower. Nagsabon siya ng mabuti. Alam niyang mapapasabak ito ng gusto. Plano niyang puntahan si Badet sa silid nito. Habang nasa banyo si Leo, agad tiningnan ni Bibian ang phone ng mister at nakita niya ang palitan ng text ng dalawa. Nalaman niya na may binabalak si Badet at Leo. Hindi niya papayagan na mangyari ang kanyang kinakatakot. Sa kabilang room ay nag-shower at naghanda na rin si Badet para sa pagdating ni Leo. Biglang sinundan ni Bibian si Leo sa CR. Sumabay ito sa pagligo ng mister. Agad namang nagulat si Leo nang biglang lumuhod si Bibian sa harapan niya. Halos mabaliw si Leo sa kapilihan ng misis hanggang sa tuluyan na rin siyang tangayin ng alon. Tumagal sila doon ng 20 minutos. Humihingal silang pareho nang marating nila ang rurok. Sa isip-isip ni Leo ay medyo nakulangan pa rin siya sa misis. Gusto kasi niya ng marahas at mas matagal pa sana pero hindi pa ito kayang gawin ni Bibian. Agad silang bumalik ng higaan at nagyakapan hanggang sa tuluyang makatulog. Samantala, habang abala sa isa't isa sila Bibian at Leo, kanina ay nakailang text at tawag din si Badet pero hindi siya sinagot ni Leo. Kaya agad siyang lumabas ng room. Narinig niya ang pagpapakasasa ng dalawa. Alam niya ang nangyayari. Kaya naman wala siyang nagawa kundi ang magmukmok ulit sa kwarto. Sabi na lang niya, marami pa namang pagkakataon. Marami pang pagkakataon sila ni Leo at yun ang sisiguraduhin niya. Abangan po ang next part ng ating story.